Charity Foundation ho na bumibida ho dyan sa Pasig City. Ang tawag daw po nito ay St. Gerard Charity Foundation, ha? Pero marami po ang nagsasabi na totoo po silang tumutulong. Sabi ko naman, baka ho paipal lamang ho, pabida, ha? Yun pong aking pong pananaw, ha? Kaya kung sino man itong St. Gerard Charity Foundation, bukas po ang aking palatuntunan para sa inyo. Na para ho ikwento ho ninyo kung totoo ba itong mga ginagawa ho niyong pagtulong sa mga tao. At kung sakali pong totoo ito, abay napakaganda ho nito. Dahil mabuti pa po itong Charity Foundation ng St. Gerard. Dahil nakapagbigay ho ng tulong sa mga Pasiginyo, mga batang Pasiginyo. Na informal settlers o mga squatters mo tawag ho dito, Pasintabi po, mahal ko po kayo. Sabi ho rito sa ating pong nakalap na impormasyon, at hawak-hawak natin ngayon na papilon. Ito papilon ho ito, ayon po dito, Mayor Bigo Soto, magandang hapon sa iyo. Para sa iyo ito, ating pasiglahin ang Pasig. Paano mapasigla ito? Diba, sabi ho rito, Mayor, 4 na bilyon, 4 bilyon ang 2024 budget ho sa health sector. Kaganda nito. Totoo ba ito, Mayor Bigo Soto? Ako po'y nagtatanong lamang po, Mayor Bigo Soto. Ang ating pong tinatalakay sa hapon na ito ay binabase po natin maging sa mga komento ho at mga boses ho ng mga batang Pasiginyo. Kaya kung hindi ito totoo, Mayor, bukas po ang aking palatuntunan. Ito po ang aking programa, Huli Ka ni Jojo Sibial. Alam naman po siguro ninyo, Mayor, ang aming pong radio station, ang DWBL 1242 ay matagpuan po dito po sa Paragon Plaza Building. Corner, Reliance Street, EDSA, Mandaluyong City. Nandyan po, nandito po kami sa 9th floor. Yan ho, At magandang hapon po sa aking kaibigan, paring Jimmy Eustaquio, Patas Balita, dyan po sa Malulus, Bulacan. Ay, sabi ho nila, ang lakas na ho ng aking palatuntunan. Mayroon ba kayong magandang hospital, maayos na hospital? Maayos na pasilidad ng hospital dyan po sa Pasig City? Ay, salamat po, Kidomer Gobolio is watching. Salamat po sa inyo. Yun ho ang aking mga katanungan. Totoo ba itong 4 billion na budget ho ng 2024? Ngayon ito, hindi ito kahapon, hindi ito nakarang taon. Ngayon ho itong taon na ito, 2024. January 1 hanggang December 31, 2024. Yan daw po ang budget, 4 billion. Totoo ba ito, Mayor Bigo Soto? O baka milyon lamang ang budget ho dyan, kaya hindi mabigyan ng tulong hong medikal, maging libreng gamot ho, Kaya po ang ginawa po nitong mga tao, yung mga batang Pasiginyo ho, kung alam po ninyo yung sinasabi po sa kanta na, tawag nito, kurakot to the left, kurakot to the right. Dito naman ho sa batang Pasiginyo, sa mga taga-Pasig ho, may U-turn naman ho sila. Nakita ho ninyo, kompleto ho ito eh. Mayroong left, may right, pero may U-turn din ho, Kaya sabi po ng mga batang Pasiginyo, ang Pasig po ay tinatawag pong U-turn. Galing ho, U-turn. Bakit ho natawag na U-turn? Kasi nga po sa halip po pupunta sila sa kanilang mayor ho, na si Mayor Bigo Soto ng Pasig City, sila itutuloy na lamang ho dun sa mga iba pong mga charitable foundation. Katulad doon ng St. Gerard, sabi ho nila, Sir, mas maganda ho doon. Pagpasok pa lamang ho namin doon, agad-agad naming makausap ang security guard nila. Then, papuntahin kami sa lobby at ituturo kung saan po kami dapat humingi ng tulong sa kanilang charity foundation. Yun totoo ba ito? Sige nga, mag-comment nga kayo, kayong mga batang Pasiginyo, at lalo na po yung mga ibang lugar na nakakatanggap po ng tulong na galing po sa charity foundation. Ngayon naman po, dito naman po sa side naman po ni Mayor Bigo Soto ng Pasig City, siya po ang punong lungsod ng lungsod ng Pasig ho. Kayo naman ho, mag-komento naman kayo kung gaano katotoo
na hindi po nagbibigay, o kung sakali nagbigay naman, kanino po siya nagbigay. Yun po ang atin pong pag-uusapan. Alam po ba ninyo, isa po sa matinding pangailangan, alam po ba ninyo ang bansang Pilipinas, bakit mahirap umunlad? Sabi nga po ni Senador Bongo, mayroon po tayong malasakit center. Ang ganda, di ba? Ang ganda pakinggan. Kaliwat kanan po na inaugurasyon. Ng mga iba't ibang malasakit centers sa buong Pilipinas. Pero anong ginawa ho? Sila po ay nagkaroon lamang ho ng center, kulang sa malasakit. Kita mo yan? Pero ho, minahal si Senador Bongo dahil sa kanyang proyektong malasakit center. Pero sa totoo lamang ho, marami pong tao ang nakipag-usap o humingi ng tulong sa akin. Kahapon ho, mayroon pong isang nanay, ipinakita po ang kanya pong anak. Wala pa pong 1-year-old na anak niya. Nakaswero at mayroon pong sa oxygen po. Humihingi ng tulong medikal. Ang sabi ko naman, huwag kang mag-alala. Ngayon, pinadala natin ng konting halagang pera galing sa bulsa natin. Kaya nga hindi ako nahihiya na ako po'y nagsasalita rito in behalf of the City Mayor of Pasig City dahil ako po'y nakapagbigay ng konting tulong. Konti lang barya-barya lang ito eh. Hindi ako katulad sa mga mayor ninyo. Mayor ng Quezon City, mayor ng Manila, mayor ng Maynila nagkagulo-gulo na rin sila eh. Marami na rin mga konsyal, city councilors nag-resign. Balik ko tayo sa Pasig. Bakit napunta tayo sa lungsod ng Maynila? Ganun eh. Sabi dito, bakit hindi maramdaman? Bakit hindi maramdaman ng batang Pasigin nyo? Ito pong 4 na bilyong budget sa health sector. Grabe ito eh. Di ba mayroon tanggapan sa City Hall? Para sa mga humihingi ng tulong. Mayroon yan eh. Di ba? Kahit yung kanila pong City Health Office, di ba? Hindi lamang sa kayo tawag nito. Kayo maglilibot upang inspeksyonin yung mga kalagayan ng mga palengke, mga establishmento, kundi dapat din alamin ninyo kung ilan po o yung datos po ng mga mahihirap nating kababayan na nangangailangan ng tulong. City Health Office ng Pasig City. Dapat pumunta kayo sa inyo pong hospital. Alamin po ninyo, ipagtanong ninyo sa bawat hospital ng Pasig City na pampubliko, manage o govern po ng lungsod ng Pasig, ng LGU ng Pasig. Tingnan ninyo ang sitwasyon ng mga pasyente roon. Kung ano po ang inyo pong masasabi. Sila na bahalang magsalita in my behalf. Diba? Kung sabihin kong walang kwenta, inutil, baka sabihin naman ninyo, ang galing mo naman. Diba? Kayo na magtanong. Pumunta kayo sa hospital ng Pasig. Nag-govern o manage po o under sa supervision ng LGU ng Pasig. Meron po bang ganon sa Pasig City? Katulad po sa Caloocan, meron po silang hospital. Manage po yan. Pinapatakbo po ng lungsod ng Caloocan. Ganon din sa Valenzuela. Ganon din sa Quezon City. Ganon din sa lungsod ng Maynila. Lalo na po sa Makati City Ibang klase roon. Maging sa Mandaluyong meron meron Tama, di ba Meron. Lahat yan, halos meron. Mas mabuti para yung mga maliliit na lugar sa probinsya nakapagbigay ng sapat at tamang tulong. Sabi nga nila, nasa pagdala lamang yan eh. Kung sino po yung namuno at ang puso niya naramdaman niya yung kahirapan ng mga tao, tsak makakatulong yan. Pero paano yung mayor mo, pinanganak na na may gintong kutsara? Paano yung mayor mo na hindi niya alam ang buhay po ng mga nasa informal settlers? Paano na po ang mayor mo na hindi niya ramdam yung mga natulog sa kariton, sa bangketa
hindi po niya ramdam ho yun. Kaya ang akala ho niya, easy lamang. Kaya nga ho, ang ginagawa ho ni Mayor Vico Soto, ngiti dito, ngiti doon, ngiti to the left, ngiti to the right, at U-turn ngiti ang ginagawa niya. Ito sabi ho dito ni Patas Balita, Mayor Vico Soto ng Pasig City, dapat mahirap muna bago tayo gumawa ng bagong gusali. Mabuti pa ito si Patas Balita. Alam niya yung bagong gusali. Malayo ho ito eh. Nasa Bulacan ho ito. Sa lalawigan ng Bulacan. Ha? So ibig sabihin alam po niya yung issue po. Nitong ating tinatalakay. Noong nakaraang Sabado ho, ating tinalakay yung budget ho na 9.6 billion. Na gagawin hong Pasig City Hall campus. Di ba ho? Napag-usapan natin nung last Saturday. Ngayon naman po, itong budget ho sa health sector, sa kalusugan ho. Marami ho ito eh. Alam po ba ninyo, napakarami po nating tatalakayin ho dyan sa Pasig City. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Kaya nga ho, isa-isahin lamang ho natin, no? Baka ho kasi mabigla ho yung ating po mga kababayan, lalo na ho si Mayor. Kaya nga ho, ito hindi maramdaman, bakit hindi maramdaman ng mga batang Pasigenyo? At mukhang nilunok. Pati ako nabulunan ho rito eh. Mukhang nilunok mo lahat ng sinabi mo nung una kang tumakbong mayor. Bakit ano bang sinabi nito? Nung tumakbong mayor ito, may sinasabi ito sa mga batang Pasigenyo. At kanyang nabula. Nabula ho yung mga batang Pasigenyo. Ibinutohot, nanalo. Dahil ano ba sabi nila? Ano ba sabi nila? Batang Pasigenyo. Ayaw ko ng korupsyon. Sabi ho niya ni Mayor Vico Soto, ayaw niya ng korupsyon. Pangalawa, paunlarin ko ang lungsod ng Pasig na hindi ginagawa ng nakaraang nakaupo. Yung Mayor Eusebio ang kanyang tinutukoy noon. Ang tanong, eto na ang tanong. Batang Pasigenyo, totoo bang napaunlad? Totoo bang natigil o na-stop ang korupsyon? Totoo naman daw, sabi ho nila. Sabi ho nila, totoo naman daw na mayroon hong korupsyon. Sabi ho nila, totoo naman daw may korupsyon. Dito ho, sabi ho ni Mayor Vico Soto, yun po ang sabi ho niya. At ito, patayin ko lamang itong, i-off ko lamang itong aking cellphone, tumawag yung aking kababayan from Bohol, manood ka muna sa aking palatuntunat, at dito ako sa radyo. Nandito ako sa radio station ngayon. Live na live ako ngayon, kabayan. Mamaya na tayo mag-usap. Okay? Thank you. Ayan naman po ni kay Sheila Dugusin ho. Sheila Dugusin watching from Cavite, Philippines. Magandang hapon po sa lahat ng mga Cavitinyo. Sa lahat ho na nasa lalawigan ng Cavite. Maulan ba sa inyo? Mamaya hong 5:30 tatawag ho tayo. Subukan ng tawagan ng MMDA para ho sa ulat trapiko. Ganon din ho ang pag-asa kung may pag-asa ba. Standby lamang kayo. At unahin ko lamang itong talakayin. Ito pong issue po rito. Di ba sabi ho dito, sabi mo, nung siya ho'y tumakbong mayor, sabi mo, marami daw kang magagawa ang 10 billion. 10 billion ba ito? Paano ba ito? For education and healthcare. Kaya naman ho talaga 10 billion budget ho para ho sa edukasyon at healthcare. Para sa kalusugan. Edukasyon at kalusugan, magpartner ho yan eh. Alam mo ninyo, ang pinaka-importante ho dito sa atin, sa ating bansa ho. Trabaho, edukasyon at kalusugan, kahit magbabaliktad yung tatlo, importante ho yan. Kailangan mag-tandem ho yan, magkasama yung tatlo. Pagka naging ganyan na ho, ang naging sitwasyon ho, maunlad na ho ang bansa natin. Ay ang problema, walang trabaho, kulang sa trabaho, maraming tambay. Pero mahirap din maging tambay. Di ba ho? Kasi sila po ang mata natin sa ating lipunan, yung mga tambay. Kaya palakpakan po natin, pasalamatan natin yung mga kababayan nating istambay. At syempre po, pangalawa, edukasyon. Dapat to libre ang edukasyon. Libre naman ho. Dapat to, meron pong mga binibigay na gamit. May dagdag pa sa Pasig. Talaga lang Sa lahat ng palengke po, mahal na po talaga mga bilhin. Salamat, Patas Balita. Salamat, magandang hapon sa iyo, Kidlat sa Aksyon. Ito Buaklan, lalo na sa Boracay, Aklan. Magandang magpapabida ho dyan, namimigay ng tulong. Abay, tanggapin ho ninyo.
Humingi kayo ng tulong. Kahit magpabida pa ko siya, magpasikat siya, mamigay ng tulong. Eh kung totoo naman talagang tumutulong, kaya kayo na hong bahalang humusga. Ayaw ba ninyo? Ang isang private, katulad ho natin, dati ho hindi sumasagot yan. Dati-rati ho, nagtatago ho yan. Sabi nga ho nung isa kong kakilala, sabi niya kanina tumawag sa akin, pare bakit ganon? Hindi na ho namin mahagilap ho dito. Ang mayor ho namin sa Pasig. Nandyan ho sa loob ng opisina ho yan. Hindi po nagtatago, naroon lamang ho. Busy lamang ho sa kanyang trabaho. Ito sabi ho ni Kidlat sa Aksyon, ang ganda talakay mo, paring Franz.